by myself, enjoy ng 7 a.m. pa lang ako umaga. Talaga ako. Ayan, so nandito na tayo ngayon sa loob ng gate ng mga domestic flight and naghanap lang ako ng place kung saan ako pwedeng magstay kasi wala pang ina-announce na boarding gate para sa flight namin. So, explain ko lang yung naging process para sa mga first time na magta-travel um, ng domestic flight. So, pagpasok nyo ng airport, una sa lahat, i-prepare nyo na yung copy ng itinerary ninyo. Ito yung masisave ninyo kapag nag-book kayo ng ticket ninyo online. Kasi pagpasok nyo ng airport, hahanapin yun together with your ID. So, make sure that you always have your ID with you. Tapos pagpasok nyo, merong mga kiosk or booth kung saan pwede kayong mag-self-check-in. So, kung hindi pa kayo nagsa-self-check-in online, kasi pwede din yon, mas madali if online mag-self-check-in kayo, pwede kayo doon sa mga kiosk na madadaanan ninyo. Andun lang yan sa may wall. So, yon, magsa-self-check-in kayo doon, or pwede din naman kung naka-self-check-in na kayo through online, doon nyo na lang ipiprint yung boarding pass ninyo, which is yung ganito. Ayan, so ipiprint nyo lang yung boarding pass ninyo doon, and kung meron kayong mga check-in luggage, doon din kayo magpiprint ng bag tag ninyo. Tapos once na meron na kayo nung boarding pass or nung bag tag ninyo din, you can proceed na sa gate kung saan pwede na kayong pumasok for the domestic flight. So usually naman sa mga screens na madadaanan nyo sa airport, nakalagay doon sa kung saang, ano mo tawag doon, aisle kayo pupunta. Meron doon letter A, ganyan-ganyan, tas may number. So punta na lang kayo doon, and then pakita nyo yung boarding pass ninyo, and then papapasukin na kayo. And meron namang signage din kung saan yung international and saan yung domestic flight. So yun, pasok lang kayo dun sa domestic flight, and then dadaan lang kayo sa x-ray kung saan i-check yung mga bag ninyo. And after nun, ayan, dito na kayo sa area, waiting area, kung saan meron kayong makikita ng mga kainan, ganyan. And dito na rin yung mga boarding gate. So kasi ako ngayon, wala pa kaming boarding gate. Time check. It's 4 a.m. 4:01 to be exact. And yung boarding time namin na nakalagay sa boarding pass is 4:30. So, waiting na lang tayo. This is going to be my first flight alone. Nagta-travel ako, pero usually may mga kasama. Never pa ako naging alone in a flight. So this is gonna be the first time. Actually, pagpasok ko ng airport kanina, medyo kinakabahan ako kasi parang syempre nakasanayan ko na may kasama ako, ganyan. And may kasama ako na hinahanap kung saan kami pupunta. Nag-text na yung Cebu Pacific. Feeling ko meron na kaming boarding gate. Okay, meron na kaming boarding gate. Boarding will begin in 45 minutes. So, pero yun nga, to continue. So, ngayon ko lang matatry na magpa-fly alone. Magpa-fly. And, hindi naman ako like solo travel this time kasi tomorrow, actually later na nga later, I will meet Jaime naman sa airport din ng Bohol. Kasi, Jaime's already in Bohol and I'll just follow. Pero at least, matatry ko na mag fly alone. I mean, hopefully in the future, I get enough courage to try traveling alone. That's really one of my goal. Kasi, girl, trentahin na tayo. Hindi ko ba na-try mag-travel alone? Guys, we are here already at Bohol Panglao International Airport. And wala pala dito like mga kainan. I was expecting that baka may kainan wherein I could stay for a while habang nag-aantay ako kay Jaime kasi baka mga 10 a.m. pa si Jaime. But there's nothing that I could do here. Probably I'll look for somewhere to withdraw cash kasi wala din talaga akong cash ngayon. So, kung susubukan ko man na mag-tricycle and maglibot sa labas kasi naisip ko baka maghanap na lang ako ng mga restaurant near lang dito sa airport kasi dito kami magkikita. This is the airport, as you can see. Medyo maliit lang siya. Ayan. May mga areas na naka-close. Feeling ko kasi hindi marami yung flights na dumadating. And then, ito na agad yung exit. Tinatry kong ikutin yung paningin ko dito pero wala talaga ako makita guys na withdrawan. So let's just ask kasi baka meron namang malapit dito. Excuse me. Alam mo malapit? Meron po ba dito malapit na withdrawan? May tendency din po
ma'am. Labas lang po. Labas Oh, po. kaliwa po. Okay, salamat. Thank you po. Sa gilid ng convenience store. Sige po, hanapin ko na lang. Salamat po. Tapos po yung mga tricycle po ba dito? Pag mga tricycle po ba nasasakyan pag lumabas ako? Oh, pero nandun talaga sa exit ko. Pero kung gusto nyo, may grab naman dun sa labas. Ibang outfit po ito. Oh, exit ito ng Arrival. Yung entrance talaga dun sa main gate, dun sa Doon pa, malayo pa po. malayo. Ay, hindi naman masyadong malayo. Paglabas nyo, may makikita kayong may orange na building. Diyan lang po yung mga tricycle. Pero malalakad ko naman. Opo, malalakan mo naman. Sige po, nakarin ko na Bakit lang. naman na? Thank you po. Ayan guys, so lumabas na tayo dito sa gilid para makapag-withdraw. Meron ditong mga withdrawhan, kita nyo ba? Nag-book ako ng Grab going to a cafe. May nahanap akong parang Korean cafe. Ang pangalan niya is Slow Tide Cafe. And 8 minutes away lang siya from the Airbnb na nakuha namin. So I think okay na yun. Doon ako mag-stay and mag-aantay kay Jaime. So yung Grab ride ko is 167. I'm not sure kung mahal yun, pero kasi yung mga napapanood ko, parang yung tricycle ride nila going to Alona Beach is parang mga 250. Hindi ko pa alam kasi hindi ko pa nga natatanong kasi medyo malayo nga yung mga tricyclean. Pero okay na rin siguro yun. I'll spend 167 para at least meron akong sure na mapupuntahan this morning. And good thing din na open yung cafe na to ng 7 a.m. pa lang ng umaga. Here's the fit today. I'm just wearing a basic white shirt from Uniqlo. This cup from Shein, I think. Tagal na kasi nun sa akin. And then skirt from TikTok. I'll link it down if gusto nyo. And just my NB shoes. Yeah, with white socks. So this is the fit today. Guys, we made it here in Slotted Coffee Club. Sobrang ganda ng place. Minimalist pero aesthetic. Alam niyo yun? Order tayo ng pasta and ng drink. Yung price range ng food nila dito is around 250 plus above. Umabot siya up to 400 plus. I'm not sure if you can hear them pero medyo maraming tao ngayon. And most of their Koreans. Pero here's my drink na I got ube latte. Isa to sa mga ni-recommend nila. Guys, ang laki pala nito. Parang ko ubusin ngayon to. Girl, parang kaya to ng dalawang tao. Ako na lang siya ilalagay sa smaller plate kasi parang hindi ko kaya ubusin itong buong ito. So dito ako sa smaller plate. Baka dumating si Jaime. Naway dumating si Jaime para matulungan niya ako dito. If mahilig kayo sa mga maalat na pasta or malasa na pasta, this is not for you. Actually, for me, medyo bland siya. Kasi yung panlasa ko, guys, pang Pinoy. Bland siya for me. Ang malalasahan mo lang sa kanya is more on yung creaminess and kind of hint ng blue cheese. Pero other than that, wala na masyado. Even the beef it's not that malasa. Na-realize ko lang ngayon na there's actually beauty in unfamiliarity. Kasi nasa unfamiliar place ako ngayon, doing things on my own. But at the same time, I'm actually enjoying it and I'm actually loving my own company. Dito na tayo guys sa Airbnb. Dito tayo magsustay ngayon for the next 3 days. And Jaime is here already. May kasama na ako. Sa wakas. Ngayon lumabas lang ulit kami ng Airbnb kasi yung check-in namin is 3 p.m. pa. Pero pinayagan naman kami ni Kuya Archie na pumunta na doon, iwan yung luggage. Tapos nag-ikot-ikot muna kami para hindi sayang yung time. Nag-rent kami ng motor pero dadating siya around 12 to 12:10 pa. And it's just 11 p.m. So matagal pa yung antay namin. So ngayon, may mga mapupuntahan daw dito, sabi ni Kuya Archie. Si Kuya Archie yung nagbabantay din sa Airbnb namin na malapit lang dito
Sa Airbnb, walking distance lang. So, yun yung hinahanap namin ngayon. Marami actually dito na mga nagpapa for rent. Kahit yung mga pagsistayan na mismo. Doon sa Airbnb namin, meron din naman silang for rent. Pero mas gusto kasi namin yung, ano nga yung Fasho? Ayun, Fasho yung kinuha namin na motor. And wala kasing available nandun sa amin. Isa na lang yung available na motor. So, nag-rent na lang kami sa iba. Ito yung Lecker Garden na sinasabi ni Kuya pala. Napuntahan namin. Kaya lang close siya ngayon. Ito na guys yung ni-rent namin ng motor. Ayan, ni-rent namin siya for 3 days to, no? For 3 days, how much? 1,300 total of, ano na? 1 to 1,200 for 3 days na siya. Tapos may additional 100 pesos for delivery, door to door, kung saan man kayo nagsistay. 13 minutes away yung biyahe. Unang destination natin ay 7S Mall. Doon daw may bilihan ng mga damit. Kasi bibili kami ng parang sleeves ni Jaime kasi wala siyang dalang jacket. And ang init talaga, sobrang tirik ng araw. Masusunog ka ate kapag wala kang jacket. So hahanap kami nun ngayon. Tapos after nun, baka didiretso na rin kami ng Moadto Mall para kumain. Dito tayo ngayon guys sa sa 7S Supermart. May Mr. DIY din dito sa tabi. Tingnan natin kung ano meron sa loob. Tara! Sa 7S, more on mga uniform ng pambata and pangbatang damit yung mga nandito. Sa Mr. DIY, yung usual na Mr. DIY. Moadto Strip Mall. And puro, sabi ni ate kanina, puro daw kainan dito. Dito tayo maghahanap ng food natin ngayon. So magla-lunch tayo. Ang ganda, in fairness. Parang open lang siya, pero ang aliwalas. Kasi, hala, may beach din pala. May beach view din pala. Ang ganda. Hala, ang ganda. Wait lang. Iikot ako. Ang ganda. Ito pala may mga swimsuit dito. Kasi if wala kayo nadala, katulad ko, pwede kayong bumili ng mga swimsuit. Ay, ang ganda ng magnet. Ito na naman ako sa magnet. Meron talaga akong sa magnet eh. Yung umaalis ako. Tapos meron ditong mga shirts. So, if maghahanap kayo, or if mapapadaan lang naman kayo dito sa Moadto Mall, tapos maghahanap kayo ng mga pasalubong or souvenirs, meron ditong, meron kayong mahanap dito lang sa may ibaba. Kasi tingnan nyo, para kayong nasa resort. Like, mall siya. Or like mga restaurants. Pero, para kayong nasa resort. Ang ganda. So, yan kanina may tumatakbo dyan. Tapos may mga naliligo. And mukhang mababaw siya. And in fairness naman, malinis guys. Ang ganda. Hala, ang ganda. Nakailang ganda na ako. Pero ang ganda guys. Ang ganda. Oh my gosh. Tapos guys, kahit na, rinig niyo ba ako? Kahit na open area siya, hindi mainit. Sobrang mapresko. Kasi, siguro kasi maraming ang puno. Ayan, mga puno. Tapos, nandun din yung dagat. And mahangin. Sobrang, wala lang. Sobrang natutuwa ako dito sa mall na to. Parang kung katulad namin, maaga yung flight nyo, tapos hindi pa kayo makakapag-check-in sa mga hotel ninyo or Airbnb ninyo, punta kayo dito guys. As in, ang ganda. Pero yun lang, wala nga lang masyadong wala siyang mga shop, ganon. Walang masyadong magagawa bukod sa kumain. Kasi puro nga naman talaga restaurants yung mga nandito. Lagay ko muna kayo get dyan, guys. Pag bumababa, tinatanggal ko yung jacket ko kasi may init. Pero kapag babiyahe, nagja-jacket ako kahit mainit. Kasi araw yung kalaban natin dito, guys. Inikot naman yung mga mall na sinasabi nila na malapit dito. Yung 7S, sabi ko kanina, wala masyadong mabibili bukod sa mga uniform ng mga bata, grocery, ayun. And then may katabi siyang Mr. DIY, so kung may hanapin kayo doon, go ahead. May pinuntahan kaming parang market. Nakahanap na kami ng sleeves ni Jaime. Nakakita kami ng parang... What? Nagulat ako. Nang parang medyo, market nila, parang palengke nila dito. Tapos doon, may mga nagbebenta ng mga sleeves, kanya may mga walis pa nga. Yung mga ganon, alam niyo yung mga ganong tindahan. We're gonna have our lunch here. Ayan. Ni-recommend to ni Kuya Grab. Sisig lang. Ang
Nakakita ka na naman ng sisig. Go, try it. Same time, I wanna try honey glazed cheese. We got seafood soup, a combination of shrimp, squid, clams, yan, and then mga gulay. Tapos, pork sisig. I just wanted to try. As always, Jaime and his pork sisig. And this one is complimentary nila. So, this is actually good. Later, itatanong ko kung ano siya. Ayan, may kasama rin pala siyang fish. I think this is tuna. It's good. Parang tinolang seafoods. I like it. Tapos, pinagawa ko kasi siyang spicy, so perfect. Yung sisig nila, guys, ako kasi mas prefer ko yung mga crispy sisig. Pero this one, hindi siya crispy sisig, pero yung lasa niya, merong hint ng parang smoke. And ang sarap. Kahit hindi siya crispy, masarap. Although, yun nga, sasabihin ko na rin sa inyo in advance, medyo pricey talaga yung mga food nila dito. I mean, hindi lang dito eh. Pati yung kaninang pinuntahan ko din, parang same price range siya. Yung mga pasta for one lang, mga 400 pesos, ganun. I don't know. Let's see in the following days kung talaga bang mahal mga bilihin dito sa Bohol. So yun guys, ito yung mga kasama sa complimentary kanina. May honey spread and combination with malunggay spread. Yung malunggay spread pala, yung sabi ko na parang medyo garlicky yung taste niya. Pero malunggay pala siya. So yan, may malalaking size. Tapos may mga mini sizes lang. Medium and may large. This is 400. This is 180. This is 110. And then, may mga ganito rin sila. May mango spread. Ayan. Ito pesto spread. Ang interesting ng pesto para sa akin. Ito pa isang interesting. Tignan nyo to. Natural honey jam, pero spicy. Meron din silang iba-ibang klase ng tea. Nag-accept po ba kayo Gcash? Yes. Sige. Gcash ka na lang po. Hi guys, we're going out. Pupunta na tayo ng Alona Beach para kumain. Tapos, hindi ko alam, baka kasi may mga party-party doon, ganun. Konti lang, konting party. Yung room tour, baka tomorrow ko na lang gagawin kasi nakatulog ako pag dating namin dito kanina. Steve. Steve. Nag-aayos na po ang aking navigator. Bukas na yung Lecker Garden na kanina sarado, pupuntahan sana namin. Tanghali pala sila nag-o-open mga around 12 daw. If marunong kayong magmotor guys, isasuggest ko na mag-rent na lang kayo ng motor dito. Kasi yung mga tuk-tuk or mga tricycle dito, parang per ride, umaabot siya ng mga 100 plus. Depende pa yun sa pupuntahan nyo. Tapos, syempre kung i-complete nyo balikan, di ba, mas magastos siya. Etong ni-rent namin na motor, 400 siya per day. Pero meron kayong makikitang ibang mga shop na nag-offer sila until 350 pesos per day. Depende sa motor na kukunin ninyo. Totoo pala guys yung sinasabi ni Kuyang Grab kanina na yung streets dito nabubuhay siya pag gabi. Tapos ang dami talagang tao mong makikitang naglalakad sa gabi. Buti na lang yung Airbnb namin. Sa tapat kasi siya ng may Henan Tawala yung Airbnb namin. And sobrang close na lang sa Alona Beach. So ayan lang. If nakamotor kayo, wala pang ang 10 minutes, andito na kayo. Ayan na siya, yung McDo, tapos papasok doon. Ayan, pag nakita niyo yung McDonald's, guys, sa may left side ng McDonald's, meron dong parang straight na medyo pababa siya. Yun yung dadaanan nyo, papunta ng Alona Beach. Hindi ko na mahanap si Jaime. And yung phone ko nandun sa likod ng motor. So there's no way for me to contact him. So siguro mag-aantay na lang ako dito
Kasi feeling ko, doon siya pumunta sa may sinasabi na tourist station. Kasi ngayon lang yung area for parking. So feeling ko dadaan naman siya dito pagka nakapag-park na siya. He found me. Guys, medyo maaga pala silang nagko-close dito, no? Yung mga ibang restaurant dito, nag-last order na sila. Ano oras na? 9:30 pa lang. So, usually, yung mga restaurant nagko-close sila or nagla-last order sila ng 9:30. Nag-open sila mga around 2 p.m. Yun. Dito tayo ngayon sa may beach area kasi sarado na mostly yung mga restaurant doon sa may taas na part. Ang open na lang mostly is mga bar. Hindi pa kami nagdi-dinner. So, naghahanap kami ngayon ng place to eat. And meron din palang mga store dito talaga, like beachfront. So, ito talaga yung parang Bora vibes. Kasi nasa harap ka talaga ng beach. Ganon. Tapos lalakarin mo yung buong street na to sa harap ng beach. Tapos may mga kainan. Ganon. Dapat, ang bibili namin is yung nasa grill set. Pero, hindi na sila available. Parang walang bumababa ng mga 300 pesos per meal, ganon. Napansin ko talaga, sa lahat ng mga kinainan namin so far, talagang yung mga food nila dito, medyo mahal, no? Kasi yung mga rice meal nila dito, bihira kang makakakita ng nasa 200 plus. Usually yung mga rice meal nila dito, mga pasta, ganyan, lagi siyang above 300 pesos. Okay, so kung may bala kayong mag-dinner dito sa Alona area, I suggest labas kayo ng maaga. Kasi yun nga, ang last order nila usually doon sa labas, mga 9:30. Dito sa may beachfront, 10 p.m. Ang baba naman ng camera ko. Wait nga. Ay, ano ba yan na zoom? Tapos sakto din yung punta namin dito sa sa may beachfront kasi paglakad namin meron na agad nung fire dance. 'Di ba sabi ko dun sa taas sana may mag-fire dance pero walang nag-fire dance. Ito yung food natin tonight, guys. Beef steak Tagalog na 590 ba? Oo, no? Ooh, careful. We're just gonna have ice cream here. Only thing missing is you. So are you on my